Alright mga amigos, we have a new undisputed champion sa light heavyweight division sapagkat tinalo nga po sa pamamagitan ng majority decision ni Dmitry Bivol si Artur Beterbiev sa score na 115-113, 116-112 at 114-114. Pero ang tanong, malinaw ba ang panalo ni Dmitry Bivol? Ang sagot, parang unang laban nila, hindi rin po talaga malinaw. Parang kahit sino sa kanilang dalawa mga amigos pwede mong ipanalo. It could go either way. Kasi ang naging tema po ng laban mga amigos, crowd favorite po dito si Dmitry Bivol. Mas marami siyang fans na nanood doon sa venue. Kaya naman ang epekto niyan mga amigos, yung mga kombinasyong suntok ni Dmitry Bivol kahit hindi ganun kalalakas, naghihiyawan ng tao. Kumbaga mga amigos, imagine nyo yung mga kombinasyong suntok ni Demetrius Andrade noon kay David Benavides. Yes, tumatama yung kombinasyon, subalit hindi naman po iniinda ni Benavides. So parang ganun din po yung nakita ko sa laban. Ang daming kombinasyong suntok ni Dmitry Bivol, pero hindi naman ho halos nasasaktan itong si Artur Beterbiev. Pero kung pagbabasihan nyo po yung body language ng dalawang boksingero, kapansin-pansin po na talagang iniinda ni Dmitry Bivol kapag tinatamaan siya ni Artur Beterbiev. Tulad na lamang noong round 5 at round 6, kitang-kitang nasaktan si Dmitry Bivol. Lagi siyang napapasandal sa lubid. Yung mga body shot ni Artur Beterbiev, iniinda niya yun dahil mapapansin niyo po yung footwork ni Dmitry Bivol parang nawala sa ilang mga rounds. Last round, sabugang kilay ni Bivol. Kung sa naging laban ni Devin Haney at Vasily Lomachenko, sinasabi nilang naipanalo ni Devin Haney ang laban dahil sa dami ng body shots. Dito po sa naging laban ni Dmitry Bivol at Artur Beterbiev, ang dami pong pinakawalang body shots nitong si Artur Beterbiev at kumukonekta talaga. So kung pagbabasihan po natin yung bigat talaga ng suntok, sino yung mas nasasaktan, sino yung mas nahihirapan sa laban, sa palagay ko si Dmitry Bivol po talaga yung hirap na hirap at nasasaktan sa laban. Pero ganun pa mga amigos, napakaganda po nung naging laban at hindi po talo dyan ang mga fans. Tulad ng sinabi ko kanina, it could go either way. So kahit ipanalo mo si Beterbiev, kahit ipanalo mo si Bivol, walang problema ro dahil talagang parang match na match talaga yung laban. Mukhang kahit magka-trilogy ito mga amigos, mukhang ganito pa rin ang kahihinatnan ng laban. Magtatalo-talo lang ang mga fans kung sino ang totoong nanalo.